Ang pagpapatuloy ng laban ni Sukuna at ni Gojo Satoru wherein nakagamit na sila ng pangatlo nilang domain expansion at gumamit pa ng isang secret technique itong si Gojo Satoru. Not to mention ang napaka-unexpected na move na ginawa ni Gojo Satoru gamit ang kanyang Infinity Void Barrier. It is the updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo na nakalike, nakasubscribe at nating mo na ang bell button. Na wag na nating patagalin pa, mag-proceed na agad tayo sa spoilers ng chapter 227 ng Jujutsu Kaisen. On the very first page, nagtataka dito si Hakari kung paano na-recover nitong si Gojo Satoru ang kanyang curse technique, yung ang akala niyang kaya lamang i-recover or i-heal ng reverse curse technique ay ang damages or ang injuries na nanggagaling sa physical na katawan. Nang dahil dito ay in-explain naman sa kanya ni Yuta na hindi yun imposible dahil ang pagka-burnout daw ng curse technique nang dahil sa paggamit ng domain expansion recently ay para bang isang nag-overheat lamang na makina, so mag-aagawan talaga ng paraan para i-recover ang curse technique gamit ang reverse curse technique. Pero sinabi naman sa kanya nitong si Maki na kung alam na daw yun ni Yuta eh bakit hindi daw niya may explain yun ng napakasimple or napaka-clear, na sinabi naman nitong si Yuta na talagang naglalack pa daw siya ng knowledge at nagpapakita lamang na talagang napakadaming nalalaman nitong si Gojo Satoru, which is to be expected naman dahil siya nga naman ang naghahawak ng dalawang six eyes. Pero regardless, nag-aalala pa rin tong si Yuta Okutsu dahil hindi pa rin niya alam kung anong klaseng mekanismo or kung anong systems ang ginagawa nitong si Gojo Satoru para ma-pull off ang ganitong katinding mga feats. Now we can see kahit nakatayo na dito itong si Sukuna at nakatayo pa rin naman ang temple ng kanyang shrine, hindi na tinatablan si Gojo Satoru ngayon ng kanyang sure hit effects. So it might mean na na-recover na ni Gojo ang kanyang infinity kaya hindi na siya tinatablan ng sure hit effects, or pwede rin naman na dahil sa tinamaan niya ang temple ng domain expansion nitong si Sukuna ay natigil na ang sure hit effects nito. It is not confirmed yet sa chapter na ito pero mag-proceed na lamang tayo sa sumunod pang mga panels. Nag-proceed ngayon ang dalawang ito sa paggamit na naman ng kanilang domain expansion. Si Sukuna na gumamit ng kanyang malevolent shrine at si Gojo Satoru na gumamit din ng kanyang infinity void. Dito ay para bang napikon si Kusakabe kay Gojo dahil hindi daw ito nag-iisip. Dahil kung hindi nga naman naging effective ang kanyang infinity void sa unang clash ng kanilang mga domain, bakit niya pa ito uulitin? Habang naglalatag ng kanya-kanyang domain ng dalawang karakter na ito, nag-uusap-usap naman ng allied sorcerers sa kung anong ginagawa nitong si Gojo Satoru. Si Ino ay nagtataka din bakit daw inuulit pa ni Gojo Satoru ang kanyang pagkakamali. Kaya naman sinagot siya dito ni Shoko na hindi daw ganun katanga itong si Gojo Satoru para ulitin ang kanyang mga mistakes. So surely meron siyang binabalak dito kaya sumingit bigla si Higuruma na napansin niya na binago ni Gojo Satoru ang conditions ng kanyang domain expansion. Sinwitch ni Gojo Satoru ang conditions ng outside ng kanyang barrier to the inside. Ngayon ibig sabihin ang inside ng barrier nitong si Gojo Satoru ay malambot na at ang labas naman ng kanyang barrier ang kanyang pinatigas dahil natuto na nga siya sa kanyang pagkakamali na napakalambot ng barrier ng kanyang infinity void in the outside kaya ito nawasak ng malevolent shrine nitong si Sukuna. Pero nagpatuloy ang bakbakan sa gitna ni Sukuna at ni Gojo sa loob mismo ng domain expansion nitong si Gojo. Nagpatuloy ang pagsuntok ni Sukuna kay Gojo at tumatama at lumalapat. Nagkakaroon ng direct contact ang kanilang mga katawan at kamao dahil napansin natin dito na gumagamit pala si Sukuna ng kanyang domain amplification. Now this is something scary. Makikita natin na nilatag nga ni Sukuna ang kanyang domain expansion and at the same time gumagamit din siya ng kanyang domain amplification. So it means napakataas din talaga ng feats nitong si Sukuna na kaya niyang maglatag ng domain habang gumagamit din ng amplification. Although nabilib itong si Gojo sa ginagawa nitong si Sukuna, it's as if wala naman siyang pakialam dahil hindi naman yun magiging hindrance para sa kanya. As if sinabi dito ni Gojo na who cares, kaya naman niyang sabayan si Sukuna kahit na nasa loob pa ng domain expansion at kahit gumagamit pa siya ng domain amplification. We also get to see a panel here wherein tinamaan ng isang solid hit ni Gojo itong si Sukuna sa kanyang right side at kitang-kita natin na talagang naramdaman din dito ni Sukuna ang damage nun. Nagpatuloy ang bakbakan sa gitna ng dalawa but then na-realize dito ni Gojo na parang hindi siya tinatamaan ng sure hit effect ng slashes at ng cleave nitong si Sukuna. It was also at this moment nang ma-realize din ni Gojo Satoru na maging ang kanyang sure hit effects ng kanyang domain expansion ay hindi tumalab dito kay Sukuna. Nagkaroon ng konting flashback wherein nabanggit nitong si Kenjaku kay Sukuna na hindi tinatablan or nagiging immune ang kahit na sinong merong direct contact dito kay Gojo Satoru tuwing maglalatag siya ng kanyang infinity void. Tulad na lamang ng nakita natin nang ilatag ni Gojo ang kanyang infinity void laban kay Jogo. Hawak-hawak niya doon itong si Yuji Itadori at hindi tinablan si Yuji ng sure hit effect nito. In the very same scene, binanggit din ni Gojo mismo mula sa kanyang bunganga or sa kanyang bibig na talagang nagiging immune ang kahit na sinong nahahawakan niya kapag ginilatag niya ang kanyang infinity void.
Kaya naman habang naglalatag sila ng kani-kanilang domain expansion, sinamantala nitong si Sukuna ang pakikipagpalitan ng suntok kay Gojo para hindi niya mabitawan at magkaroon sila ng direct contact. And then after that ay ikinonsentrate nitong si Sukuna ang lahat ng kanyang natitira pang cursed energy para sa isang napakalakas na combination of slashes and cleave sa outside ng barrier ni Gojo Satoru na dahilan kung bakit nasira na naman ang barrier nitong si Gojo. And yes, you heard me right, nasira na naman ang barrier ni Gojo for the second time. Talagang nanlalamang dito itong si Sukuna pagdating sa paglatag ng kanilang domain expansion. Dahil dito ay tinatamaan na naman ng sure hit effects ng slashes at ng cleave itong si Gojo Satoru. Habang nanonood ang mga allied sorcerers ay nag-aalala na ng sobra itong si Yuji Itadori, habang ito namang si Kashimo Hajime ay nagbigay na ng statement na sinabi niyang kung mamamatay daw si Gojo sa laban na ito, sisiguraduhin niyang papasok na siya sa laban at siya na ang tatapos at lalaban kay Sukuna. So it appears there is a condition wherein papasok lamang si Kashimo Hajime sa laban kapag natalo si Gojo Satoru or maybe in a circumstance na hindi na kayang manalo pa ni Gojo laban kay Sukuna. So it's as if itong si Kashimo Hajime ang magiging mukhang final boss pa sa laban nilang ito. But surprisingly again, hindi naman ganun kalalim ang mga tinatanggap na wounds or cuts nitong si Gojo Satoru mula sa slashes nitong si Sukuna, and it's as if para bang kinakarmot nga lang siya dito. Dito'y nagtataka na maging itong si Sukuna habang si Gojo naman ay tumatawa pa sa kanya. Naisip na dito nitong si Kusakabe kung anong ginagawa ni Gojo Satoru. Hindi man siya makapaniwala pero alam niya na ang ginagawang ito nitong si Gojo Satoru ay ang Falling Blossom Emotion. Ang isang secret technique wherein napapababa ang damage or ang effect ng isang domain expansion tuwing ina-activate ito. Nakita na nating ma-display at gamitin ang skill na to ni Obito Zenin, ang former na head ng Zenin clan, nang makipaglaban siya sa isa sa mga disaster-cursed spirits na si Dagon sa Shibuya Incident Arc. Pinapakita lamang dito kung gaano talaga nag-prepare itong si Gege Akutami sa gaganaping napakatinding laban na ito na dinamay niya lahat ng mga nagamit na skills sa previous na battles para lamang sa laban na ito ni Gojo at nitong si Sukuna. Ayon dito na naman kayo gugulatin ni Gojo Satoru, inilatag na naman niya ang kanyang domain expansion, but the difference is that mas malawak pa ito ngayon sa domain expansion ni Sukuna. Now if you know, ang domain expansion ni Sukuna ay may 200 meter radius or 400 meter diameter. Ngayong nabanggit na mas malawak pa ito sa domain expansion range ng Malevolent Shrine, surely mas malaki pa sa 400 meter diameter ang lawak ngayon ng range ng Infinity Void. Itong si Gojo Satoru, at kitang-kita naman natin sa panel kung gaano talaga kalaki ang barrier na kinreate niya dito. Alam naman natin ang dahilan kung bakit pinalawak ni Gojo ang barrier niya para nga naman hindi ito malamon na naman ng Malevolent Shrine itong si Sukuna, dahil kung mas malaki nga naman ang range ng kanyang domain expansion hindi makakarating sa exterior ng barrier niya ang domain expansion nitong si Sukuna. Nang dahil dito ay gulat na gulat ang lahat ng mga allied sorcerers except dito kay Kashimo Hajime. Dahil nabanggit dito ni Kashimo na kahit na gaano pa kalawak ang range ng domain expansion ngayon ni Gojo Satoru, kung matatalo naman siya sa interior ng barrier nito wala din itong kwenta. And for the last page and last panel, we get to see na ang napakalawak at napakalaking barrier ng Infinity Void ni Gojo Satoru ay nag-shrink up to a marble. Makita natin ang napakaliit na ng domain expansion ni Gojo Satoru to the point na mas maliit pa ito sa kanilang dalawa ni Sukuna. Now we don't know kung anong nangyari. Kung naipit ba ang dalawang ito sa loob ng Infinity Void barrier nitong si Gojo Satoru, or maaring hindi naman nagalaw ang interior nito kundi ang outside lamang. Hindi din natin alam kung ano ang nangyari sa Malevolent Shrine ni Sukuna ngayong napakaliit na nga ng exterior ng Infinity Void. Maaring napigilan ito sa pamamagitan ng compression, or pwede namang nagpapatuloy pa rin ito sa loob at akala lamang natin na lumiit sila, subalit ang labas lamang ang pinaliit nitong si Gojo. We don't know about that yet, at tulad na nga ng sinabi natin, nilagyan pa dito ng editor's note na what happened to Gojo and Sukuna inside the domain, find out next week. So alam kong napakarami pang mga theories, analysis at kung ano-ano pang mga opinyon na umiikot sa utak nyo, kaya ilagay nyo na yan sa comment section para mapag-usapan natin. But that is all para sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen chapter 227 leaks or spoilers. I hope you guys had a great time watching this video. Abangan nyo din ang ating official chapter release review na maaaring i-release natin either Saturday or Friday. Just be sure to subscribe and ring the bell button para ma-notify kayo kapag na-release na natin ang bagong video na yon. It is the updated Weebedal. See you on the next one.